Mga kababayan, maligayang pagbabalik ho sa ating YouTube channel. Ngayon ho ay patuloy nating minomonitor ang pagkilos ng banta ng panibagong bagyo. Ngayon po kasi meron na siyang international name at tinatawag na po itong Pungwong, na ngayon po ay nag-intensify na into tropical storm category. Bago po ito pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, sa araw po ng Sabado ay magiging isang ganap ito na typhoon category. So ngayon ay tinalakay natin o tatalakayin natin yung mga lugar na kanyang madadaanan bago po ito maglandfall ng ating Philippine landmass. Most of the time nakikita natin yung direction po ng bagyong ito na tatawagin pong bagyong Yuan ay papunta po sa malaking bahagi ng North Luzon. So apektado rin ang Central, Extreme Northern Luzon, South Luzon sa mga area na yan. Dahil po malawak ang sirkulasyon ng hangin ng bagyong ito na nasa 1,000 to 900 kilometers po yung lawak ng kanyang sirkulasyon. Ibig sabihin, mas malakas yung lawak niya o mas malawak siya kumpara sa Typhoon Tino. So, maaapektuhan pa rin ng Visayas at Mindanao ng extension ng hangin ng tatawagin natin bagyong Yuan. Kahit ito ay nasa super typhoon category, may mga tsansa pa rin tayong nakikita na posible pa rin itong humina, no? Kapag tumama na sa kalupaan po ng North Luzon. At eto, tignan natin yung ating live weather forecast. So, tara silipin po natin yung ating pinaka-live weather system na ginagamit. At kung makikita ho ninyo sa kasalukuyang update natin, dalawang bagyo pa rin po ang ating minomonitor. Meron pong nasa loob ng parat, ito'y papalabas na rin ng ating Philippine area ngayong araw po ng Huwebes. Pero more on magpo-focus po tayo ngayon sa panibagong bagyo. At ito po yung sinasabi natin na banta po ng panibagong magiging super typhoon. Paano siya magiging super typhoon? Kung makikita nyo yung tinatawag na area of probability niya, yan pong parang apa na yan na naka-highlights hanggang sa may dulo po kasi dito yung sinasabi natin ng pagiging super typhoon category niya. So pagdating huya ng Sunday at hanggang sa Lunes, dyan po posible yung mga landfall scenario. So aalamin natin lahat ng mga lugar na kanyang madadaanan para ngayon pa lamang po ay mapaghandaan na natin kasi mahirap po na kung kailan malapit na ang bagyo saka po tayo mag-aasikaso. Ayaw naman po natin maulit yung nangyari sa malaking bahagi ng Visayas, yung pinsala na dulot po ng Typhoon Tino. Dahil alam naman natin, maraming problema doon, hindi nakakadaloy na maayos yung mga tubig. Kaya talagang na-stuck yung mga kabahayan ng mga kababayan natin. At umabot na rin po sa medyo madami-dami na rin yung nawalan ng buhay, mga tahanan. At eto po, ngayon dapat maging alerto po tayo, maging handa. May ilang araw pa po tayong paghahanda sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Sa huling pagkatala po, ang banta ng bagyong Yuan o panibagong bagyo ho, ay eto po ay mayroong lokasyon ngayon na 1,870 kilometers is of northeastern Mindanao at ito po ay nasa category na ngayon na tinatawag natin na tropical storm. Ito po ay may lakas ng hangin na umaabot po ngayon sa 65 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 75 kilometers per hour. Kung makikita nyo ho itong bagyo nito, yung kanyang sirkulasyon ay umaabot na po sa 900 kilometers. Medyo malawak na po at talagang banta ito sa pagiging isang ganap na super typhoon sa mga susunod po na mga araw. At sa mga susunod na mga oras, nakikita po natin yung tinatawag dito na intensification o yung mabilisang pagkilos o paglakas po ng isang bagyo. So ngayon, aalamin natin at makinig po kayo mabuti, samahan nyo muna ako sa kaunting minuto lamang na update natin. Ay naasahan ang bagyong ito o Yuan, tatawagin bagyong Yuan, ay magiging isang ganap po na typhoon category na bagyo pagdating po ng Friday ng alas 8 ng umaga hanggang sa alas 8 ng gabi. At magiging isang ganap naman po siya na typhoon category pagdating po ng Friday, alas 2 ng madaling araw hanggang sa alas 8 ng umaga. Sabado ho yan. At ito yung kinakatakutan natin kapag naging isang typhoon ng isang bagyo, ang susunod po na kategorya nyo dyan ay yung pagiging isang ganap na po na super typhoon. Magiging typhoon category pa rin siya pagdating po ng Sunday ng alas 2 hanggang alas 8 ng umaga. Pero magiging isang super typhoon na po siya bandang madaling araw po ng Lunes. Doon po kasi sa forecast natin, kung makikita nyo ho, ito yung pagiging super typhoon category niya. Diyan po banda. So sa pagitan po ng Linggo hanggang sa Lunes,
Diyan po yung kanyang bugso ng pagiging sobrang malakas o yung peak, pinakamalakas niya. At Super Typhoon category po yung ating sinasabi. Ito ho, no, pag nakikita nyo yung ibig sabihin ng ST, Super Typhoon na bagyo. At yan po magkakaroon ng lakas na 200 kilometers per hour na lakas ng hangin. At pasok po dyan yung sinasabi natin na category 5 or signal number 5 na category. So ito para malinaw po sa lahat, nakita na rin natin sa ating mapa sa pagitan po ng Saturday po ng alas 2 ng hapon hanggang sa pagdating po ng Sunday ng alas 2 din ng hapon. So yan, nasa peak po siya ng pagiging Super Typhoon. Pero ipapaalala ko sa inyo na may mga chance pa na pwedeng mangyari o magbago sa kilos po ng panibagong bagyo na ito. At ito yung sinasabi natin bagyong Yuan. Alamin muna natin yung mga lugar na kanyang madadaanan. Baka mamaya ho kasi isa yung mga lugar natin sa madadaanan ng bagyong Yuan. Ito nga po yung panibagong bagyo. So ito po, no, inaasahan po November 6 po sa ganap po na alas 8 ng umaga. Ang bagyong Yuan po ay dadaan sa lokasyon ng 1,800 kilometers east of northeastern Mindanao. At nasa labas pa rin naman ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating din ng alas 8 ng gabi, ng araw nga po ng Huwebes, ito po magkakaroon ng lokasyon na 1,645 kilometers east of Eastern Visayas. So hindi ibig sabihin ang Eastern Visayas o Visayas area ay muling tatamaan ng bagyong Yuan. So dadaan lamang pero hindi naman muling dadaanan o tatamaan ng bagyong Yuan ang bahagi po ng Eastern Visayas. So para lang po sa clarification, kasi yung mga kababayan natin sa Eastern Visayas medyo nagkaroon ng traumatic na pangyayari doon nga po sa dinulot ng bagyong Tino. So medyo maingat po tayo sa pagbibigay ng words lalo na sa mga lugar nila para hindi po nila ma-misinterpret. So lilinawin ko na hindi po direktang tatama o maglalandfall ang bagyong Yuan o Super Typhoon Yuan na may category diyan sa Eastern Visayas. Dadaan lamang, no? Dadaan lamang siya pero hindi po diyan patumbok ang kanyang pinaka magiging direksyon. So pagdating naman po ng November 7 ng alas 8 ng gabi, 1,325 kilometers east of Eastern Visayas ang direksyon ng bagyong Yuan. At ito ay papasok sa loob ng PAR na mayroong lokasyon na 1,085 kilometers east of southeastern Luzon sa ganap po ng alas 8 ng umaga ng November 8. So dapat po ngayon pa lamang, may ilang araw pa tayo, may mga oras pa tayo na paghahanda sa mga posible pong mangyari sa mga landfall scenario, sa mga lugar po na kanyang madadaanan para po mapaghandaan natin ngayon agad yung banta na magiging malakas na epekto ng bagyong Yuan. So ngayon alamin natin sa ating pinaka-forecast, nakita nyo naman yung area of probability ng bagyong Yuan. Ang direction po talaga niya, no, ay dito po sa malaking bahagi ng Luzon. So alamin natin yung mga lugar. Number 1, kasama sa mga lugar po na maapektuhan ay ang North Luzon. Kitang-kita nyo naman sa ating mapa. So yung mga lugar dyan, mag-ingat po. Ito, no, makinig na ho kayo please. Ako yung nakikiusap. Ayaw natin maulit or masyadong mapinsala pa yung mga kababayan natin. Kasama po sa mga lugar na maaapektuhan ng banta ng Super Typhoon Yuan, etong ilang bahagi po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, diyan po sa may Abra, Apayao, sa may Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. So North Luzon area yan at sinasabi natin na posibleng itaas sa pinakamataas na category ng signal number 5 yung mga lugar po na aking binanggit kapag dyan na po tumama or naglandfall ang bagyong Yuan. So kasama rin sa lugar na maaapektuhan ang bahagi po ng Central Luzon. So kasama ho dyan ang bahagi ng Aurora, Bataan, ilang bahagi ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ganun din, ito ay itataas din sa kategorya bilang isang signal number 4 hanggang signal number 5 na category. At kapag ganun po ang senaryo, medyo malakas po yung impact niya, no? Nakikita nyo naman yung bagyong Tino, nasa typhoon category lamang. So kapag naging super typhoon itong panibagong banta ng bagyo, mas malakas siya. Siyempre, nasa kategorya po ng super typhoon. Yung mga
viewers ko po, mga followers ko po, pasensya na kayo, medyo yung update natin sa Super Typhoon. Ito po kasi talaga yung lumalabas sa track natin ngayon sa ating weather system. So ayoko na mga i-baby yung ating update para hindi po kayo matakot. Yun po kasi talaga yung katotohanan sa update. Yung mga nanay, tatay ko po dyan, kamusta? Yung mga senior po natin, I pray na okay po kayo dyan. Pa-comment naman po ng inyong lugar, no, para ma-notice ko po kayo sa susunod na update. So kasama rin sa mga apektuhan, mga kaibigan ko, ang ilang bahagi ng South Luzon. So kasama dyan ang Albay, ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, bahagi po ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. So uulitin ko, posibleng itaas din hanggang signal number 4, signal number 5 yung mga lugar po na binanggit ko dahil sa trap or extension or magiging extension ng hangin ng bagyong Yuan. At apektado rin or maaapektuhan din ng trap or extension ng hangin ng bagyong Yuan ang bahagi po ng extreme northern Luzon. Kasama dyan ng Batanes, Bubuyan Islands, Cagayan, Apayao at Kalinga. So ngayon pa lamang po ay nakikitaan na natin ng Super Typhoon category itong panibagong banta ng bagyo. May nagtatanong kung pwede pa ba o mangyayari pa ba na ito hihina habang papalapit ng ating Philippine landmass, no, or pagpasok niya ng ating Philippine Area of Responsibility. Base na rin po sa ating ginagamit na weather model ay hindi po ito nakikitaan ng senaryo na hihina bilang isang ganap po na severe tropical storm o magiging typhoon category ulit kapag na-reach niya na ang pagiging super typhoon. So, ang nakikita natin dito na pwedeng mangyari at ito po talaga yung mga honest na review natin or honest na update na kung saan po kapag naglandfall ang isang bagyo sa lugar po ng North Luzon, madalas po talaga and usually yung mga nakaraang bagyo na dumadaan dito, pag naglalandfall po sa North Luzon, humihina po yung impact ng lakas ng bagyo. Bakit? Marami ho kasi mga kabundukan dyan, maraming mga puno. So yung pressure ng lakas po ng banta ng super typhoon, nababawasan yung epekto. So yun po, hindi po natin inaalis yung senaryo na yon, which is yun po yung hope o yung pag-asa na nakikita natin na pwedeng mangyari para po maiwasan natin yung bugso or malakas na impact ng banta po ng panibagong bagyong Yuan. Mangyayari yan. Kaya po patuloy tayong manalangin. Sa ngayon, sa kabilang banda, patuloy pa rin pong kumikilos ang epekto ng Bagyong Tino. Actually, itong Bagyong Tino, napakatindi po ng pinsala ng iniwan nito sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas. Naapektuhan din ng Luzon at ilang bahagi po ng Mindanao. Maraming binawi na buhay na to, no? At nakita naman natin ngayon, talagang kinakailangan po ng mga kababayan natin na makarecover sa sitwasyon na nangyari sa pinsala po or mga pagbabaha. Sa huli pong pagtatala at ito pong bagyong o Typhoon Tino, huling namataan po 330 kilometers east of northeast po sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Sa Palawan area na po ito at ngayong araw din po ilalabas na ito or palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tinataglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour. At malapit pa rin sa may gitna, may bugso. Medyo humina yung pagbugso niya dahil nga po ito tumama na o nagkaroon na ng impact sa kalupaan po ng ating Philippine landmass. Nasa 170 km per hour na lamang ang bugso niya at kumikilos po pa northwestward sa bilis na 30 km per hour. Bumilis yung kilos niya kasi nasa nasa katubigan na po itong Bagyong Tino. At ang kagandahan ho nito, hindi na siya nag-intensify into super typhoon category. Pero syempre, yung trap or extension po ng kanyang hangin ay patuloy pa rin po nakakaapekto. At ito yung pinapangambahan natin na possible hanggat nandiyan pa o nakikita pa sa ating weather system ang Bagyong Tino, ay baka maabutan pa siya nitong isang panibagong bagyo. At ipanalangin po natin na wag po sanang mangyari yung ganong senaryo dahil ayaw po natin ng sinasabi na interaction ng dalawang bagyo. Mas matindi at mas mahirap po ang magiging epekto nun. At ngayon din, ibinaba na rin yung warning signal sa malaking bahagi po ng Visayas, Luzon at Mindanao. Pero sa bahagi po ng Palawan, medyo naapektuhan pa ng trap or extension po ng hangin ng Bagyong Tino. Tulad nito, dalawang bagyo ang ating minomonitor at parehas pa malakas. Kinakailangan po talaga time to time, day by day, ay nakaantabay po kayo sa aking mga ina-update.
talaga po inaayos ko yung pag-update kasi mahirap kasi meron tayong ma-miss out dito. Yung mga kababayan ho natin sobrang nag-aabang ng update. Kanina ho binanggot ko na yung mga lugar, no? Diyan po sa may bahagi ng Luzon, malaking bahagi ng Luzon. Pwede nyo hong balikan yung mga lugar na sinabi ko para po mapaghanda na. Huwag ho natin baliwalain yung update natin ngayong araw dahil po pagdating po ng araw po ng Sabado, pag nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility, etong banta ng panibagong bagyo bilang isang typhoon category, doon na po agad mararamdaman yung epekto niyan sa araw po ng Sabado, no? Pero ano pa lamang po, no? Biyernes pa lang ng gabi, medyo mararamdaman na natin yung lakas ng hangin. At salamat pa rin po sa Diyos sa Panginoon kasi hindi nagkaroon ng double impact natatama dito nga po sa Eastern Visayas. So tumama ang bagyong Tino dito sa Eastern Visayas pero hindi naman siya nilihisa naman siya o lumihis naman ang banta po ng bagyong Yuan dyan sa Eastern Visayas. Paluson naman po. At yun, ngayon pa lamang, alam naman natin, pag may super typhoon, hindi yan basta-bastang bagyo. Malakas ho talaga na kategorya. At yung mga heavy rainfall warning, aasahan po natin yan. Napaka-importante din yung pangalawang paalala ko na maglinis po tayo ng kapaligiran ngayon. Alam nyo, nung nangyaring pagbaba sa Eastern Visayas, grabe ho yung mga basura, napakadami. Alam naman natin dyan sa Luzon, no, medyo maraming mga bahay dyan. Talagang syudad talaga, no? At lalo na sa Metro Manila, yan po, nakita naman natin na talagang sobrang nadadaanan po ng mga basura. Marami po talagang mga basura. At ayaw naman po natin na bumaha, no, ng mabilisan. Kapag kasi typhoon or super typhoon ng bagyo, talaga yung pagbuhos ng ulan matindi. Alam niyo yung malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. At kung mapapansin nyo rin ho, na wala na yung northeast monsoon o yung amihan po dito banda, no? Nakaraan kasi siya ang pinaka highlight po ng weather system natin pero dahil sa dalawang magkasunod na bagyo, nawala po itong highlight ng northeast monsoon pero babalik ho yan pag nawala na itong mga bagyo na ito. So ang bagyo pong panibago na tatawaging Yuan ay posibleng pagdating pa po ng Lunes po ng gabi hanggang sa Martes ng madaling araw lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hanggat hindi pa ito namiminsala, may ilang araw pa tayo kasi ngayon po Huwebes pa lamang, Friday, tapos Sabado. Pagdating po ng Linggo, nandyan po yung peak ng epekto ng lakas po ng bagyong Yuan. At dun sa mga hindi ulit nakaabot, Central Luzon, North Luzon, Extreme Northern Luzon, yan po yung mga lugar na kanyang posibleng maapektuhan. Pero sa bahagi po ng Eastern Visayas, merong mahinang mga pag-uulan na mararanasan pa rin dahil po sa trap or extension po pinakabuntot ng bagyong ito. Ito po ang sinasabi natin. Ngayon, may nagtatanong kasi sa atin kung alin daw sa dalawang bagyo ang mas malakas. Ito daw bang bagyong Tino or itong panibagong banta ng bagyo? Well, pagbabasihan natin yung lawak ng kahangin na nasasako po ng dalawang bagyo na yan. Kung makikita nyo ang bagyong Tino, hindi naman ganoon kalawak yung sirkulasyon ng kanyang hangin or yung tinatawag ho natin na spiral clouds. Pero dahil nga po direkta siyang naglandfall sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, actually nasa 7 hanggang 8 beses po yung naglandfall sa ating Philippine landmass at antindi po na naging epekto nakita naman natin. Sa sirkulasyon niya, medyo hindi siya ganoon kalawak, no? Hindi kagaya ng panibagong bagyo na ito na tatawagin pong bagyong Yuan. Grabe ho ang lawak ng sirkulasyon ng hangin. Sa huling pagkatala, nasa 900 to 1,000 kilometers na po, no? Yung sirkulasyon o lawak po ng kanyang hangin. Kung makikita nyo ho, grabe. Ayan ho, no? Kahit sa pinakataas niya, grabe yung sirkulasyon ng hangin. At ito yung sinasabi natin na dapat po pinaghahandaan ng matindi. Matindi po talaga. Actually, hindi natin pwedeng gawing biro ito. Ngayon pa lamang po, kinakailangan natin mag-pray o manalangin sa Panginoon sa mga sitwasyon po na ganito. Lalo na po sa mga bahaing lugar. Kaya nga po lagi kong pinapaalala na yung mga nakatira po malapit sa mga bulubundukin, paanan ng bundok, malapit po sa mga baybayin, sa mga ilog, yung mga lugar na mabilis bumabaha, ay lumikas po kayo agad-agad, no? Kasi maganda ngayon pa lamang po maghanap na tayo ng safe na lugar, medyo matataas na lugar para po sa banta ng mga pagbabaha. At yung mga importanteng gamit natin, i-safety na natin yung mga dokumento at mga papeles, plastic na po yan. Ngayon po, please ako'y nakikiusap na makinig ho kayo sa akin. At kung nakikita nyo ilang mga update dyan sa Eastern Visayas,
Grabe ho yung mga bahay, talagang yung ipinundar nila ng taon-taon, mga sasakyan, kotse, mga magagandang bahay, lahat po yun ay hindi nakaligtas sa lakas po ng Bagyong Tino. At diyan po sa malaking bahagi ng Luzon, ang sinasabi natin dito, ngayon pa lamang may pagkakataon pa tayo. So kinakailangan natin manalangin sa Panginoon sa wisdom and knowledge para sa dapat nating gawin, no? Kasi yung iba natataranta na po, natatakot na. Hello po sa mga senior natin dyan, sit and relax lang ho kayo dyan, makinig lang ho kayo. At kung medyo dyan kayo sa lugar na maapektuhan ng banta ng Bagyong Yuan, pakiusap po kung may mauutusan po kayo na bumili ng pagkain, mag-imbak po ng pagkain, pwede hong ganun ang mangyari. Kasi possible na ilang araw ang magiging epekto ng Bagyong Yuan dito po sa malaking bahagi po ng Luzon. At gayon din, no, sinasabi ko lagi na dapat po more on nagpo-focus tayo ngayon sa pagtatanim ng mga puno. Kasi number one talaga yan. Alam nyo yung mga tree cutting, mga nagpuputol ng puno, kahit meron silang mga papeles or may mga papel sila, kahit license sila na pumutol ng puno, yung nagiging impact po niyan, yung pagbabaha, no? Alam nyo, pag maraming puno talaga, talagang pinapangalagaan natin ng kalikasan, yung pagbabaha, hinihigop agad yan ng mga puno nababawasan yung impact o lakas ng pagbabaha kahit hindi maayos ang ating flood control. At gayon din, may nagtatanong sa atin, bakit daw inaalaw ng Diyos o ng Panginoon na makaranas tayo ng ganitong klase po ng mga bagyo, mga lindol. Actually, ito po kasi ay pagre-remind sa atin ng Panginoon na sa ganitong sitwasyon kinakailangan po natin lumapit sa Kanya at manalangin, no? Hindi po kasi dapat puro lamang tayo sa mga biyaya nagpapasalamat or nagpe-pray lamang tayo pag may mga gustong hingin. Gusto po ng Panginoon yung pagiging humbleness natin o maging humble tayo sa Kanya, lumapit tayo, mag-pray tayo sa sitwasyon na ganito para sa protection po ng bawat isa sa atin. Alam niyo ho, walang imposible sa panalangin. Kapag isa o dalawa na nag-pray, nataw sa puso, yun po yung napapakinggan ng Diyos. Alam niyo ho yun. Alam ho natin yan na walang imposible sa Panginoon. Kahit super typhoon pa yan, gaano pang kalakas na bagyo yan, signal number 5 pa yan, pag inalaw ng Panginoon na yan ay humina at malusaw, mangyayari at mangyayari po. Pero ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, kapag tayo po ay mananalangin sa Panginoon, samahan ho natin ng gawa or ng action. Ano ba yung mga action na ating dapat gagawin? Kinakailangan, lalo na yung mga direktang lugar na matatamaan po ng banta ng panibagong Bagyong Yuan, ay lumikas na ho. Importante kasi na dapat nare-recognize natin o alam natin yung mga lugar na matatamaan po ng Bagyong Yuan. So sa huling sandali bago ko tapusin, i-update ko ulit kayo sa mga lugar, no? Nilinaw ko na kanina, nakasama po sa mga maaapektuhan o madadaanan po ng matatamaan ng Bagyong Yuan o banta ng panibagong super typhoon ang Central Luzon. Diyan sa may Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at sa may Zambales. At kasama rin ang North Luzon sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at sa may Quirino. At apektado rin ang South Luzon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. Extreme Northern Luzon kasama rin sa mga apektuhan ng trough extension po ng Bagyong Yuan, ang Batanes, Cagayan, Apayao at Kalinga. Ngayon po, hanggat may oras pa tayo, may chance pa tayong mag-asikaso, double check po natin ang ating mga kabahayan, ang ating mga pundasyon, no? Yung mga light materials lamang ng gamit, yung mga bubong, kailangan po magkaroon ng ekstrang tibay para hindi tangayin ng hangin, no? Kasi etong Bagyong Tino, grabe, kahit po concrete na or nakabakal na yung bubong, talagang kayang-kaya pong angatin. Pero gano'n na lamang, yung mga material na bagay naman na yan, mapapalitan. Pero yung buhay ho natin, hindi na ho mapapalitan. Kinakailangan i-priority natin yung safety natin ng pamilya natin. Mas maganda kung alam nyo at wala kayong assurance doon sa mga lugar po na inyong tinitirahan, pwede ho tayong lumikas sa mga evacuation center, no? Meron pong mga inilaan ng LGU para po sa safety ng bawat isa. At syempre, huwag natin pabayaan ang panalangin sa Panginoon na humingi tayo ng tawad sa mga bagay po na ating nagagawa, sa mga kasalanan natin. Dahil syempre, ito ay pagre-remind ng Panginoon na we are nothing without Him, no? Pag wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Kinakailangan natin siya sa ating buhay, no? Hindi lamang sa mga biyaya, bagkos sa lahat po ng senaryo ng ating buhay, kailangan po natin siya.
So pagpapakita na ang Panginoon ay very, very powerful, ang Diyos ay nagagalit din kapag tayo ay laging nagkakasala. So dapat po ay marunong tayo at matuto tayong lumapit sa Kanya. Huwag tayong mabalisa, bagkos idaan natin sa panalangin may pasasalamat sa Panginoon. Sa ngayon, mga kaibigan, mga kababayan ko, yan muna yung pinaka-latest natin. So babalikan ko ho kayo mamaya para sa next update natin. Kung nakaabot po kayo hanggang dito, please po comment naman ang inyong pangalan. Kung taga saan ho kayo para next update ay manotice ko ho kayo. Binabasa ko po yung mga comment nyo at natutuwa ho ako at nagpapasalamat ng lubos sa mga nagko-comment at tinatapos po yung update natin para din po yan sa kaligtasan nating lahat. Yan po muna sa ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.